So ayun guys, good morning sa atin lahat. Napakaaga ang ating paggising ngayon dahil maaga at mag-aayos po tayo ng ating mga paninda guys. So good morning sa lahat ng ating mga subscribers dyan, mga ka-YouTube channel, mga ka-sari-sari store. So bagong gising po tayo at maaga po tayo mag-prepare dito sa ating tindahan. So ayun, mayroon po tayong i-re-review yung product dito sa ating tindahan, product o gamit dito sa ating tindahan kasi magpo 4 years na po itong ating i-re-review at parating na po ang summer. Ito ay napakahalagang gamit sa tindahan guys kasi kung wala ka ito, mahihirapan kang magpa-produce ng maraming malamig na soft drinks. So ito guys, alam ko sa inyo ay meron na rin gamit na ganito pero ang problema ng iba, bakit daw napakabilis masira o napakabilis hindi umandar ito. Minsan yung mga iba ay nagko-comment sa akin doon sa mga previous video ko guys na isang taon pa lang ay nakakaproblema na yung kanilang chiller. So eto, sasabihin po natin guys, magpo 4 years na po yung ating chiller, yung ating Fuji Denso. At eto na guys yung ating pang-apat na review sa kanya kasi sasabihin ko kung ano yung mga techniques, ano yung mga diskarte natin ginawa para yung ating gamit ay tumagal ng ganito. Marami tayong naririnig talaga dun sa mga videos natin, every videos natin, update natin tungkol dito sa product na to ay sinasabi nila na hindi daw ito matibay, hindi daw worth it. Bakit sa akin naman guys ay isang beses lang po siya nagka-problema, nag-stuck lang po yung kanyang fan, ay ayun lang po yung nagiging problema nitong product na to. Disclaimer lang guys, hindi po ako sponsor ni Fuji Denso. Sineshare ko lang yung ating tips ngayon dito sa ating tindahan kasi palapit na po yung summer. So napaka-importante po yung gamit na to, lalo na kung ikaw ay nagsisimula pa lang dahil napakahirap pong magbukas sarado sa rep na may freezer. So i-review po natin kung ito ay malakas sa kuryente o mahina o worth it ba yung ating Fuji Denso. So silipin po natin yung ating Fuji Denso guys. So eto guys yung ating Fuji Denso. So yan as makita yun naman ay punong-puno. So hindi po siya umiikot yung ating fan doon sa likod dahil malamig nga po yung kanyang ano dito sa loob. So ano ba yung mga tips na ginawa ko kasi maraming nagtatanong, minsan daw ay napupundi yung ilaw dyan sa taas. So baklasin nyo lang po ito at mayroong bumbilya doon sa loob. At ito naman sa baba ay talagang bibili ka po doon sa mismong pinakaano ng Fuji Denso. So ayan po, andito po yung kanyang switch at double glass po ito, kabilahan. So ang nangyayari kasi dito sa Fuji Denso natin guys ay minsan nagmo-moist talaga dito pag malamig na malamig. So ayun po yung karimitan na sinasabi nila. So ano ba yung mga dapat nating tips gawin dito? So dapat ay anuin po natin yung Fuji Denso, kakapain po natin dito. Kung umiinit dito sa kabila ay talagang umaandar po yan guys. Ang importante kasi sa Fuji Denso guys, wag lagyan po natin ng space dito sa kabila, wag po nating ididikit sa wall kasi mainit po ito. Nakalagay po dun sa manual na dapat ay may space po yung Fuji Denso, makasingaw yung init niya dyan, makasingaw din yung init niya sa kabila para tayo ay tumagal yung ating gamit. So ang Fuji Denso guys ay napaka matibay kapag ito ay ginagamit po natin sa tindahan. Ang karamihan na tanong ng iba kung binubunot ba natin yung ating saksakan. Hindi po guys, hindi po natin binubunot ito. Tuloy-tuloy po, continuous po yung ating Fuji Denso na nakasaksak. Hindi po natin ina-unplug ito. Tulad ng aking sinabi ng mga previous na vlog ko, ay hindi ko po binubunot yon. Pinapatay lang po natin yung ilaw ng ganyan kapag gabi na, pag matulog na po tayo. So pinapatay po natin yung ilaw para makapag-reserve naman ay maka-savings naman po tayo ng ilaw. So dito guys yung nasa baba, dito yung iba kasi kinakalawang dito. So sa akin kasi hindi naman siya kinakalawang, pinupunasan ko naman to at nandito po yung drainage sa baba. Ayan, napuno na po yung ating drainage dito sa baba guys. So ayan, ang tips ko sa inyo guys ay dun sa kuryente kasi yun ang unang concern nila kung
malakas pa daw sa kuryente yung tinatawag na chiller. Kapag yung pinasok mo yung soft drinks guys na galing sa labas, mainit yung mga bote, halimbawa yung mga boteng ganito. Minsan kasi kapag summer ay mainit po yung bote. Tapos ipapasok natin dito sa chiller ay talagang continuous aandar po yung kanya hanggang sa mapalamig. So, ang the best time na pagpapalamig guys ay kapag magsasarado ka na ng tindahan mo, pupunuhin mo na dito. Tapos isa-isahin mo na, i-check mo na yung ating mga aayusin mo na yung mga tinatawag na soft drinks. So, ayun po yung ating tips. Okay. So, bago natin ilagay sa chiller guys, dapat punasan natin yung mga soft drinks. Ganito, ganyan. Para hindi po mahigop ng fan yung dumi niya, yung alikabok, para mas maganda. So, yun ang ating diskarte sa ating chiller kasi umabot na po ng 4 years yan guys. Tapos, ilalagay na po natin dito sa ating chiller. So, yan ang ating paglalagay dito sa ating chiller. So, ayan ang ating pagpadating ng summers guys ay talagang ito po talaga yung pinaka the best na gamit sa pagpapalamig ng chiller kasi ang bilis pong lumamig yung mga soft drinks po natin dito. Saka maramihan po guys yung ating ilalagay dito. Hindi ka na kumalulugi po dito yung soft chillers na to. Ang bili ko dito guys ay 24,000 noon. So napakataas po siya. At talagang i-deliver pa sa atin to guys yung ating Fuji Denso. So ayun ang tips natin ngayong malapit na ng summer ay gagamit po tayo ng tinatawag na chiller. Dito naman sa kabila guys ay mayroon po tayong backup na freezer. Nandito po yung ating backup na freezer. Sa kababa ay yung ating mga iba pang paninda. So minsan kasi guys kapag summer na dito sa aking place ay marami po talagang mga bata, mga soft drinks, mga manlalaro ay yun po talaga yung ating kailangan dapat gawin. Mayroon po tayong stock. At saka dito naman guys ay i-display po natin yung ating mga alak na konti pang paakit. So ganito po yung ating diskarte. Tapos pinapakita po natin dito sa baba na mayroon po tayong mga stock na mismo para alam ni customers kung siya ay bibili ng soft drinks. Minsan kasi mag-iisip-isip pa kung mayroon ba kayong mayroon ba kayong Sprite, parang ganun. So i-display lang po natin yung konti. Yung ating tinatawag na mineral water ay mabenta po dito sa atin. So konti na lang po yung ating stock dito sa ating mineral water. So kapag magsa-summer na ay napakabilis po yan guys at napaka-fast moving po ang ating mineral water guys. So kunting-kunting update lang po tayo dito guys sa ating mga paninda. May mga items po tayong hindi masyadong gumagalaw ngayon dahil tapos na po ang mga party-party. Yung ating mga matamisin. So ito guys yung mga hindi masyadong mga gumagalaw ngayon. Kung may mga mahilig magluto dito sa kapitbahay namin ay ito lang po yung mga gumagalaw. So ayun po yung hindi siya masyado gumagalaw dito. Mga banda dito ay hindi na rin po siya masyado. Ito gumagalaw ito. At saka ito mga gumagalaw ito guys, mabilis gumagalaw ito pagpalaman ng tinapay. So ayan yung ating konting-konting update lang po dito sa ating tindahan ngayon. Minsan nga na tayo dito, na expirean tayo dito dati yung Jolly mushroom, yun po yung ating na expirean. Pero ito super fast moving pa tayo dito sa ating Kukumama, ma-press ito yung Kukumama kasi tamad na yung ibang ng press na gata. So yung ating mantika guys ay fast moving, tumaas na yung ating mantika. So pasensya na kayo doon sa level ng aking mantika kasi medyo na daw yung i-deliver sa atin, medyo nabasa ng konti. So ganyan po yung ating diskarte. So pagdating naman dito guys yung ating pang blockbuster lagi na gin bilog ay ubos na naman. So napakabilis po mabenta yung ating gin bilog. Lagi po natin yan ina-update. So yan ang ating noodles. So ayun ang ating mga noodles dito guys. So mabenta rin to, kada-display lang ni Mrs. kagabi. At
to guys ay mabenta kapag medyo malamig na. So yung ating asukal, so ganito lang yung ating asukal, konti lang po yung ating bentang asukal guys, kasi halos pumupunta lagi po dito yung ating groceries. So ayun muna guys yung latest update po tayo dito sa ating tindahan ngayon. Thank you very much sa iyong mga panunood, lalo dun sa mga bago kong subscribers. At welcome po sa ating YouTube channel guys. So ang advice ko sa inyo, kung malakas na po ang soft drinks sa inyo guys, ay gumamit na po kayo ng chiller. Kahit hindi man po denso yan, basta maayos po yung paggamit nyo, ay tatagal po yan guys. So 4 years na po yung ating Pogi Denso. At super sugod naman, wala po tayong nararanasan na problema. So eto, mayroon pa rin yung kanyang tinatawag na seal. Hindi ko pa natatanggal yung seal nito. Ayun guys. Kapag umaandar kasi ito guys, mainit dito sa ano niya dito. So wag po natin masyadong idikit dito sa wall. Kaya sa akin may dumikit, pero yung kalahati niya ay sumisingaw. So hindi po siya hindi po siya nasusuffocate. So thank you very much guys. Ito lang po yung ating update dito sa ating tindahan. Ingatan po natin ang ating sariling negosyo. At thank you very much.